So, pwedeng nandito ngayon sa church, yung isa sumusunod sa Diyos, yung isa hindi. Tama? Yung isa mahal na mahal si Lord, yung isa okay lang na mabaliwala si Lord. Actually, dalawang picture yun eh. Picture ng isang taong lalapit sa Diyos saka isang makasalanan. And also the picture of someone who really long for God, a Christian, and someone na nasa church ka na pero parang ang buhay mo same pa rin. Ang pagtingin mo kay Lord, mahal mo siya pero you cannot act on it. Hindi mo maibigay yung tamang paglilingkod. Di ba? Simple lang eh. You want to honor God? Punta ka naman ka sa church. Kung may late man, ayos lang yun. Ayaw mo silang pagalitan nila. Ako, late ka rin ako ngayon kasi may nakis ako sa taas. Pero yung pagiging maaga, that's one of the result of your Christian life. Tama ba ako? Hello? Hello? Sorry to amen, no? So ako din tinitignan ko to, no? May mga Kristiyano na talagang nagkukumahog para maglingkod kay Lord. Meron din mga Kristiyano na relax lang sila. Hindi, may napanood akong podcast kahapon. Sabi niya, ano yung gusto mong gawin sa buhay? Magpasalamat sa Diyos. Paano ka nagpapasalamat sa Diyos? Nananalangin. Okay. Bukod doon, ano pa? Sabi niya gano'n. Yun lang. Sabi niya. Ako hindi, sabi niya. Ako ino-offer ko yung time ko kay Lord. At ino-offer ko rin kay Lord yung aking income. Sabi niya, it doesn't matter kung mahirap o mayaman ka. You know why? Pagka ikaw nagkakaroon ng maraming problema sa finance or nagkakaroon ka ng utang, it is because you never put God first in it. You never entrusted God with your finance and your resources. You are putting your resources to the system of the world. But if you put your resources in the system of God, God will also protect your resources. Napakinggan ko sa galing parang pareho lang ito na napakinggan ko kay Pastor Glenn Johnson sa Train to Rain na pinakatinan ni Risha, ni Nicole, sa ni Maria. So, So when we entrusted everything to the Lord, He will take care of those things. Hindi man agad-agad sa gusto mong mangyari, but He will, di ba? He will make things at the right time. May season yan eh. Natama yung sinabi sa akin ni Pastor Jam. May season talaga. May season na magulo utak mo. May season na productive ka. Tama, mali. No, ang mangga hindi yan araw-araw mo may panahon ng ano yan, tagbulaklak and then magbubunga. Tama ba? Alam natin yan, normally summer, di ba? So, pero meron din namang prutas na all year round meron. Nagbigay ka ng prutas na buong taon na mamunga. Ate Princess. Ano na? Bayabas. Sabi ngayon lang namunga. Hindi, joke lang. Bayabas. Iliam. Jackfruit. Bakit totoo nga? Ate Adelaide. Prutas na all year round. Or gulay na lang. Prutas gulay. Talong. Oo nga, wala namang panahon ng talong. Wala panahon ng talong. Ikaw, anong prutas all year round? Apple. Bagay, wala namang apple. So, ay, punta dito. Gulat ako. Hindi naman ito yung points ko eh. Congratulations, Brother Jared. From your family tree. Family tree. No? Next. Nakilaman mo kasi si Mariel. Eh. May mali ba? Hindi. Wala pa ako dito. Doon, yun. Yan, truly. Yours truly. Okay ka na? Okay. So, sabi niya, we are punished justly for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. So Jesus, and then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today he will be with you in paradise. Gusto niyo ba yun when the Lord promised you, today your name will be written in the book of life? Ako marami akong tinanong din sa church eh. Gano'n ka kasigurado na yung pangalan mo nasa book of life?
Kapag namatay ka ngayon, alam mo kay Lord ka pupunta. Di ba? Maraming ganyan eh. Ano lang gulat ako doon, may mga vlogger na bata pa lang namamatay na. And then they don't really know God. Sige, saan kaya sila pupunta? Sabi ng iba, lahat tayo pupunta sa langit. Lahat naman pupunta sa langit. May happy ending. Alam mo yun yung deception ni Satan para hindi ka lumapit sa Diyos. Yung lahat na mamamatay, tingnan nyo, sila ng burol, ang lagi lang sinasabi, nasa magandang place na siya. Do you think is that true? Sabi ng Bible, ang pupunta lang sa kaharian niya, those who believe and follow. Then sabi ng Bible, di ba sabi, merong part sa Bible, yung sabi niya, sabi ng mga tao, ito malapit na sa loob po ng church to. Sabi nila, sabi natin sa simpleng pananalita, nag-Bible study kami, nag-cell group din kami, nag-evangelize din kami. Pero sabi ni Lord, di ko kayo kilala. Depart from me, you are evil doers. So not everyone who call me Lord will enter into the kingdom of God. Yan ang sabi ni Jesus. Hindi lahat ng tumatawag, parang galito, hindi lahat ng tumatawag sa aking pastor, member ko sa church. Mali. Yung iba, kilala lang akong pastor. Diba? Pero it doesn't mean member ko sila. They don't belong in this local church. Hello. Same thing as Jesus said. Not everyone who call me Lord will enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsabing, I love Jesus. Hindi nagsabing, praise the Lord. No? Hindi nagsasabing, Amen, Hallelujah, will enter into this kingdom. But those only, sabi doon, who do the will of my Father. Yung mga sumusunod sa Kanya. Yun yung tawag dito. Makakaranas, makakapasok sa kaharian. Next. Number 3. Dadaanan ko lang to Yan. Woman, behold your son, and son, behold your mother. So, basahin natin sa John 19:26-27. When Jesus saw his mother there, and the disciples whom he loved standing nearby, and said to her, Woman, he is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time, this disciple took her into his home. So, pag tinignan natin, parang simple verse. Pero actually, alam niyo ba ibig sabihin? Pinapakita diyan ni Lord, even though He is the Son of God, the Savior, the Messiah, ginawa niya pa rin yung duty niya as a son to her mother. And bago siya ma-depart sa earth, ipinagpupili niya ang kanyang nanay sa mga disciple. Tingnan niyo kung paano umikot ang Bible. This is how you will enjoy reading the Bible. Sabi diyan, here's your son. Parang mali yung spelling. Here is your son. Here's your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Alam niyo kung sino lang ang nagkup kay Mary? Wala niyo sino? Sinong disciple? Judas. Sino? Magkano ba presyo ng manok ngayon? Okay. Sinong disciple ang nag-take care kay Mary? Galing So, si John, the beloved, no? So, si John, siya yung pinaka mahabang buhay sa lahat ng disciples. And sabi din ng mga scholar, baka doon sa panahon natin ngayon, buhay pa si John. Kasi walang nakitala sa Bible na namatay. Ang sabi lang doon, hindi na siya nakita. So, pag bumalik kayo sa Old Testament, ang sabi doon, honor your mother and father, and it will give you a long life. Nakita niyo yung logic? Sabi sa Old Testament, igalang mo daw, mahalin mo daw yung magulang mo at bibigyan ka ng mahabang buhay. And John took care of Mary, and John was the last one of the disciples. And wala rin na italang record sa Bible na namatay siya. Until now, puzzle yan. Na wala siya sa Patmos. After niya masulat yung Revelation, hindi na siya nakita. And some scholars thinking, John was still alive. Kasi sabi ng Bible, mamamatay lang si John pag parating na si Lord.
So, nevertheless, huwag na natin masyadong isipin yun. Pero sa akin, those who honor their mother, especially the mother, no, will have a long life. And Jesus already set an example kung gaano niya kamahal. Pero matindi dyan, si Mary, naintindihan niya kung sino si Jesus. Pwede nga, sabi nga ni Peter Tanchi, pwede nga daw sabihin ni Mary na, pakawalan niyo na siya, may sira sa ulo yung anak ko. Sinasabi niyang Diyos siya, pero hindi naman siya. Pwede niyang gawin yan para sa pagmamahal niya sa anak. Pero Mary understood who Jesus is. He is not just a son, but He is the living God. And He is the Savior of mankind. Kaya nung sinabi ni Jesus, when Jesus saw His mother there, and the disciples whom He loved standing nearby, He said to her, Woman, no, hindi niya tinawag na mother, Woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. So yun, simple lang naman, no? Ang idea nito. It is the prophecy of the Old Testament. And it is the completion of the character of someone that needs to love their parents, especially the mother. Kaya ang mangnanay, napaka-special yan ng mga anak. Okay, number 4. Ito, this is also a prophecy. Pero marami pinagtatalungan to, no? My God, why you have forsaken me. So, meaning expression of anguish, fulfillment in the book of Psalms, chapter 22. Identification with human suffering. Okay. Sabi sa Matthew, about 3 in the afternoon, Jesus cried out a loud voice, Eli, Eli, o Eli, Eli, lema sabachthani. So, which means, my God, why you have forsaken me. According to Psalms 22:1, ito yung pinagtatanungan ng mga, di ba, Iglesia ni Cristo, kung talagang Diyos siya, bakit siya tinawag? They don't even realize it was a prophecy. So Psalms 22:1, it was like 100 years before Jesus came. Sinabi sa Book of Psalms, my God, why you have forsaken me? It was a fulfillment of prophecy. Why are you so far from saving me? So far from my cries and anguish. Ano nangyari kay Jesus? He suffered on the cross, bearing all our sins. This is the fulfillment of the prophecy of the Messiah. No? So, kaya sinabi hindi dahil hindi siya Diyos. No? Kinote niya yung isang verse sa Book of Psalms to the fulfillment of the prophecy. Pero ang idea ng ibang mga scholar dyan, dahil bit-bit ni Jesus yung kasalanan natin, literally hindi figurative, literally bit-bit niya yung ginawa natin kasalanan. Galing sa nakaraan at sa mga darating pang kasalanan natin, binit-bit ni Lord lahat. And then, God is so holy that He needs to separate from His Son. So Jesus took all the sins for us and quote the verse from Psalms 22:1, my God, why you have forsaken me? Because the Father needs to separate Himself because He is holy and Jesus is bearing all the sins of the world. Isinama niya yun sa kanyang kamatayan. Hello? Kaya literally, yung kasalanan mong ginagawa ngayon, it was been crucified on the cross 2,000 years ago. And you are forgiven already. Okay, next. I thirst, no? Ito yung isa sa magandang marinig nyo, no? The meaning, real human suffering and fulfillment of the scripture points to physical and spiritual thirst. So, dalawang ibig sabihin niya, no? Later, knowing that everything had now been finished, and so the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. At sabi din ng ibang mga religion, talagang Diyos siya, bakit siya nauuhaw? Okay. So, ang ibig sabihin niyan, Jesus lived 100% man. No, hindi 99, hindi 80, hindi 50. Just like you and me. 100% human. And also 100% God. Nakalimutan ko yung tamang term dyan. May term dyan na tinatawag. Na hindi demigod. Magkaiba yun. And demigod kasi 50% God, 50% human. So mix. But Jesus is 100% God. At the same time, 100% human. So ito yung idea dito. Yung I thirst speak about
sa situation of someone who is really human.